Kwentong Bayan. Dahil sa pagkakaibigan, kaya nitong talikuran ang lahat ng bagay, kahit na ikapahamak pa ito ng buhay ng isang tao. Kung tunay ang pagkakaibigan, hindi ka magdadalawang isip na gawin ang bagay na ito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ruben. Taong 1996, Iloilo. Ruben, kumusta ka hapon? Napagalitan ka ba ng nanay mo? Pasensya ka na ha. Inabot ka tuloy ng takip silim sa pagsama sa akin kumuha ng panggatong. Wika ni Ignacio. Sa parehong paaralan napasok ang dalawa. Sa katunayan magkaklase ang mga ito. Sa gubat naninirahan si Ignacio kasama ang biyudang ina. Palagi itong nangunguha ng mga tuyong kahoy at dahon na ginagawang panggatong. Ano ka ba, wala yon? Sanay naman na ako mapalo eh. At isa pa, masaya ako matulungan ka lalo na't dalawa na lang kayo ng nanay mo. May iba ako, Ignacio. Hindi nyo ba naisip ng nanay mo na lumipat ng bahay malapit sa bayan? Natatakot yung ibang tao kapag nakikita yung bahay nyo eh. Tanong ni Ruben. Ilang beses niya na itong natanong sa kaibigan, ngunit hindi ito nagsasawa na kumbinsin ito. Ayos naman dito sa gubat ah. Tahimik. At saka walang nakikialam sa amin ni nanay. Tugon ni Ignacio. Sabay silang naglakad papunta sa paaralan. Nasa ika-6 na baitang na ang dalawa at ilang buwan na lang matatapos nila ang elementarya. Nagsusumikap ang dalawa sa pagpapabuti ng kanilang grado. Napag-usapan ng magkaibigan na pumasok sa parehong paaralan sa sekundarya, bagay na hindi sigurado si Ignacio. Kapag nasa paaralan tahimik lang ang dalawa. Malimit nilang asarin si Ignacio na anak ng mangkukulam dahil sa gubat na ito lumaki. Ayan na naman si Ignacyong mangkukulam. Mabuti na lang. Huling taon na. Hindi na natin makikita yung mukha niyan. Wika ng isa sa mga lalaki. Uy, baka marinig ka niyan. Mamaya ipakulam ka pa sa nanay niya. Pabayaan mo na. Dagdag ng isa pang mag-aaral. Dahil sa bansag kay Ignacio, si Ruben lang ang naging kaibigan at palaging kasama nito. Iniiwasan siya ng mga kamag-aral maging ang ilang guro ng paaralan. Kakaiba manamit ang ina ni Ignacio. Mapabahay o sa merkado pupunta. Agaw pansin sa mga residente. Isa pang dahilan kung bakit ito tinawag na mangkukulam. Nangingitim ang mga mata. Sobrang gulo ng buhok na tila bruha. Pagsapit naman ng hapon ng araw na yun. Ignacio, hindi pa ba tayo uuwi? Nagugutom na ako eh. Daan ka muna sa bahay para makakain bago ka umuwi sa inyo ha. Wika ni Ruben. Tahimik lamang si Ignacio at tila malalim ang iniisip. Wag na, Ruben. Baka gabihin pa ako sa kakahuyan eh. Sa susunod na lang ako makikikain sa inyo. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon eh. Tugon ni Ignacio. Pagdating sa lugar kung saan sila maghihiwalay ng landas, nagpaalam na si Ignacio habang si Ruben naman kumakanta pang pauwi ng tahanan. Kinagabihan,
Habang nasapag si Ruben at kumakain ng hapunan, narinig niya ang ama na ikinikwento na may namataang malaking aso sa baryo nila. Pinag-iingat nito ang pamilya. Pinagbawalan ang panganay na lumabas ng gabi. Ayon sa ama, magtiis muna hanggat hindi pa nahuhuli ang nilalang. Nakaramdam ng pag-aalala si Ruben kay Ignacio at sa ina nito. Kung sakaling atakihin sila ng nilalang, siguradong walang tutulong sa mag-ina. Tay, ang sabi ng mga matanda dun sa tindahan kanina, aswang daw yung gumagala at hindi simpleng aso. Ang sabi po ng isa, nakita nilang nasa bubong ng kubo nila Manggardo yung aswang. Buntis pa naman yung anak nun. Wika ng kuya ni Ruben. Mas lalong nag-alala si Ruben sa kalagayan ng kaibigan. Naisip niyang kinabukasan pagpasok, sasabihin niya kay Ignacio ang mga narinig sa ama. Mabalaan din ni Ignacio ang ina. Nasa na kaya si Ignacio? Mauli na kami sa klase. Unang beses pa lang to ah. Asa na ba yun? Wika ni Ruben sa sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi pa rin dumadating si Ignacio. Wala nang nagawa si Ruben kung hindi maglakad mag-isa papasok ng paaralan. Lumipas pa ang maghapon. Hindi pa rin pumasok sa kwarto si Ignacio. Kinahapunan, mabilis na naglakad pauwi si Ruben. Nais niyang pumunta sa kakahuyan at tignan kung maayos na ba ang lagay ng kaibigan. Kaso sa tindahan pa lang sa kanto, may nasagap na siyang balita. Nakakatakot na talaga ang nagaganap sa baryo natin. Mantakin mo, pati yung buntis na baka nila Mang Crispin. Dinali ng aswang kagabi, kaya yung matanda, inatake ng sakit, sinugod sa pagamutan. Wika ng isang tsismoso. Nabalitaan ko nga doon eh. Mabuti na lang nandito sa baryo natin ang batikang manunugis ng aswang. Siguradong lagot ang aswang na yan kay Ka Ernesto. Nakita ko nga siyang kausap yung kapitan kanina sa barangay. Wika ng isa pang lalaki. Dahil sa narinig na panatag si Ruben. Ayos. Dumating na pala yung manunugis ng aswang. Siguradong hindi magtatagal. Mapapatay na nila yung peste na yun. Wika ni Ruben sa sarili. Nawala sa isip ng binata na puntahan ang tahanan ng kaibigan. Sa halip, nagmadali na itong umuwi para ibalita sa pamilya ang pagdating ni Ka Ernesto, ang manunugis ng aswang. Bakit ka naman tumatakbo, Ruben? Abay magdahan-dahan ka nga. Baka matapakan mo mga sisiw. Wika ng ama nang makita si Ruben. Mahilig sa sabong ang ama, kaya marami itong alagang manok. Ito din ang naging libangan nito at pinagkakakitaan. Ibinibenta niya ang ilan sa mga itlog ng inahin. Mano po tay? Kasi po, narinig ko po dun sa tindahan sa kanto, andito na po si Ka Ernesto. Yung sikat na manunugis ng aswang. Mukhang kinausap na po siya ng kapitan kanina na tulungan tayo sa problema natin sa aswang. Wika ni Ruben. Maigi kung ganon. Nangangamba ako na baka ang isunod ng salot na yan ang mga alaga kong manok. Abay, mayayari talaga sa akin ang mga yan sa oras na lumapit sila sa mga alaga ko. Tugon ng ama. Pagsapit ng dilim, may kakaiba silang naranasan. Sa hindi kalayuan nakarinig sila ng mga paghiyaw at tila nahihirapang boses ng lalaki. Kaso walang naglakas ng loob na sumugod sa dilim at harapin ang isang nilalang na hindi nila alam kung ano ang itsura. Walang nagawa ang mga tao ng gabing iyon kung hindi pakinggan ang nakakapanindig balahibong pagsigaw ng lalaki. Kinaumagahan, usap-usapan ito ng mga residente sa lugar.
Meron silang sari-sariling opinyon sa nangyari kagabi. Ngunit walang napapabalita na natagpo ang katawan o taong namatay magmula ng nakaraang mga araw. Naging palaisipan sa lahat kung kaninong boses yung narinig nila kagabi. Biyernes. Kinabukasan walang pasok si Ruben. Kagaya kahapon wala muli si Ignacio. Labis na ang pag-aalala ni Ruben sa nangyari sa matalik na kaibigan. Naisipan ni Ruben na puntahan talaga ang tahanan ni Ignacio sa Kakahuyan. Hindi na ito umuwi ng tahanan at dumiretso na kila Ignacio. Makapal ang Kakahuyan. Mahirap makapasok sa lugar. Malakas ang loob ni Ruben dahil ilang ulit na siyang isinama ni Ignacio. Kaya nakabisado niya na ang daang tatahakin papunta sa tahanan nito. Habang naglalakad ng maingat sa Kakahuyan, nakarinig siya ng mga paghingal at pag-iyak. Boses ng lalaking tila sobrang nahihirapan. Teka, pamilyar sa akin yung boses na to ah. Ito yung sumisigaw kagabi. Humihingi ng tulong. Pero nasan kaya? Tanong ni Ruben sa sarili. Nakilala niya ang boses nito dahil sa paulit-ulit na pagsigaw. Sinundan ni Ruben ang pinagmumulan ng tinig. Nang mapunta sa yungib, natagpuan niya ang lalaki, hinang-hina at sugatan. Nabigla ang binata nang humarap ito sa kanya. Ito ang sikat na manunugis ng aswang na si Ka Ernesto. Kilala niya ang mukha nito. Ilang beses niya na itong nakita sa fiesta. Manong Ernesto? Napano po kayo? Ano pong nangyari? Tanong ni Ruben. Hindi basta ang aswang na nandito sa inyo. Ni hindi ko nagawang magalusan. Napakatigas ng balat niya. Hindi lang iisa ang nasa Kakahuyan, bata. Mabuti na lang may isang bata din na tumulong sa akin. Tumawag ka ng tulong para makabalik tayo sa bayan. Bago pa ako matonton ng mga aswang na yon. Wika ng aswang. Puno ito ng kalmot sa muka at sa katawan. Bali din ang isang paa at nakausli na ang buto. Makikita na matinding labanan ang naganap kagabi dahil sa sinapit ng matanda. Kagad namang sumunod si Ruben. Naudlot muli ang pagpunta sa tahanan ng kaibigan. Mabilis itong tumakbo sa tahanan at pinuntahan ng ama upang makahingi ng tulong. Matapos nun, pumunta ang ama sa barangay para kausapin ang kapitan at ipinagbigay alam ang nangyari sa manunugis. Kapitan, mukhang hindi ordinaryong aswang yung nakalaban ng manunugis eh. Sa paglalarawan ng anak ko, malaki ang pinsalang natamo ni Ernesto. Malabong magampanan pa niya ang trabaho niya. Wika ng ama sa kapitan. Kagad namang nagpatawag ng tanod ang kapitan. Pinuntahan ng yungib kung nasaan si Ka Ernesto. Maayos naman itong nadala sa pagamutan. Hawak naman ni Ruben ang kwintas na nakita noong binubuhat ng mga tanod si Ka Ernesto. Nahulog ito mula sa bulsa ng manunugis at kagad namang dinampot ni Ruben. Sabado ng umaga. Tahimik pa ang paligid nang magpaalam si Ruben na maglalaro lang. Dala ng binata ang bag na may lamang asin at kalamansi. Ito lang ang alam niyang pangontra sa mga aswang ayon sa yumaong lolo. Gusto niya itong dalhin para ibigay kay Ignacio. Walang takot na sinuong ni Ruben ang Kakahuyan sa kabila ng posibilidad na naroon pa at nagtatago lang ang aswang. Nakakabingi naman yung katahimikan ng gubat. Namamangha ako kay Ignacio sa kasananay niya. Akalain mo, kaya nilang dumaan dito araw-araw. Wika ni Ruben habang abala sa paghawi ng mga matitinik na uri ng baging. Nakaharang ito sa daanan. Dahil sa sobrang pagkaabala, hindi niya napansin ang dambuhalang asong nasa harapan.
Matalas ang tingin nito sa kanya. Ngunit hindi pa rin iyon nakikita ni Ruben. Nang muli siyang lumingon sa daanan, napaupo sa lupa dahil sa gulat ang binata. Napakalaki ng aso at alam niyang hindi niya ito matatakasan kahit tumakbo. Ngunit biglang nag-init ang kwintas na nakuha mula sa manunugis. Nakakapaso ito, kaya inilabas ni Ruben ang kwintas sa damit. Inikutan ng nilalang si Ruben habang umaangil. Mas lalo itong naging mabagsik. Bumibuelo ng atake anumang oras. Hanggang sa makita ni Ruben si Ignacio at papalapit sa kanya. Doon pa lamang kumalma ang aso at umalis sa lugar. Ruben, bakit ka nagpunta dito? Nababaliw ka na ba? Gusto mo yatang makain ng boy. Wika ni Ignacio. Ano bang ibig mong sabihin? At saka, ano ba yung asong yun? Huwag mo sabihing alaga mo yun. Tanong ni Ruben. Huwag mong ibayin ang usapan. Bakit ka nandito? Alam mo namang delikado sa kakao yan eh. Paano kung nilapakan ng aso? Anong mangyayari sa pamilya mo? Tanong ni Ignacio. Nagmatigas si Ruben. Ayon sa kanya, naroon lang siya para iabot ang mga pangontra sa aswang. Dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng kaibigan. Maraming salamat sa pag-aalala mo, Ruben. Pero pakiusap, kailangan mo nang umalis. Sa susunod ko na ipapaliwanag ang lahat. Ngayon sikapin mo munang makabalik sa inyo. Ako na mismo ang pupunta sa inyo. Wika ni Ignacio. Hindi maintindihan ni Ruben ang mga nangyayari at kung bakit siya itinataboy ng matalik na kaibigan. Papaalis na sana si Ruben, ngunit bigla siyang nakarinig ng boses ng matanda. Napansin din niya ang pamumutla ng mukha ni Ignacio. Ignacio, bakit hindi mo naman sinabi na meron ka palang panauhin? Abay matutuwa ang angka natin sa pagbisita niya. Halika iho, tumuloy ka muna't makisaya sa amin. Imbita ng lolo ni Ignacio. Ang pangalan ay Lolo Marco. Imbis na matuwa si Ruben, natakot siya sa itsura ng matanda. Tila sa tono pa lang ng tinig nito, alam niyang hindi maganda ang pakay. Kaso nga lang wala nang nagawa si Ruben. Napalibutan na siya ng mga kamag-anak ni Ignacio. Halika na, Ruben. Sumunod ka lang sa akin kung gusto mo pang makalabas dito ng buhay. Sinabi niya kay Ruben, may pagdiriwang ang mag-anak nila. Ngunit ang kinatakot ni Ruben, ang pag-amin sa kanya ng kaibigan. Ruben, kung sakaling makalabas ka dito sa gubat ng buhay, kahit kailan hindi mo na ako makikita. Mamayang gabi, tatanggapin ko na ang pagpasa ng lahi sa akin. Pagkatapos nun, baka hindi na ako yung dating Ignacio na kilala mo. Maaaring magkaroon ako ng bagong katauhan. Pagpapaliwanag ni Ignacio. Ano bang sinasabi mo, Ignacio? Hindi ko talaga maintindihan eh. Tanong ni Ruben. Ruben, makinig ka. Mula ako sa lahi ng malakas na aswang. Nung isang gabi, nakasagupa ng lolo ang isang manunugis ng aswang. Mabuti na lang na itago ko yung lalaki. Kung hindi, siguradong patay na yung manunugis na yun. Makinig kang mabuti. Mamayang gabi, gagamitin natin ang oras ng pagtanggap ko ng mutya para makatakas ka. Sisikapin ko makuha ang atensyon ng lahat. Ikaw naman dumaan ka sa likod ng bahay. May makikita kang maliit na kalsada doon eh. Diretsuin mo lang. Sa dulo, makakarating ka sa paaralan natin. Wika ni Ignacio. Habang nag-uusap, narinig nilang papalapit si Lolo Marco. Kagad tumahimik ang dalawa. Pagpasok nito, meron siyang dalang pagkain, mga karne at iba pa. Ang mabuti pa, iho. Magmerienda ka muna.
Naghanda kami para sa'yo. Ikaw lang naman ang nag-iisa naming bisita. Huwag ka nang mahiya. Kumain ka na. Wika ni Lolo Marco habang nakatitig sa kanya. Si Ignacio naman, nasa likod nila at sumisenyas na huwag kainin ang ibinigay. Inabot naman ito ni Ruben at marahang nilagay sa lamesa. Maraming salamat po sa pagkain. Siguro po, magpapahinga muna ako. Kakainin ko po to mamaya. Alas 4 ng hapon ng mga sandaling ito. Malamig na ang paligid. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag sa kakawyan. Nang makalis ang matanda, kagad siyang hinila ni Ignacio. Itinuro ang daan palabas ng gubat. Pagpatak ng alas 8 ng gabi, narinig na ni Ruben ang mga pag-alulong ng nilalang. Buong angka ng aswang ang bumisita kay Ignacio upang makita ang pagpasa ng mutya. Sa labas ng kubo, naroon ang nanay ni Ignacio sa tabi ni Lolo Marco. Wala itong magawa, kaya sunod-sunuran lang siya sa utos ng ama. Nasa harap ng kubo ang 6 na aswang at binabantayan si Ruben. Batid niyang hindi basta papakolan ng matandang aswang. Ang kaibigan ni Ignacio. Siya ang gagawin nating sakripisyo. Siya ang unang taong kakainin ng apo ko. Kailangan mas malakas ang mutya. Ignacio, yung binigay kong pagkain, naubos ba ng kaibigan mo? Tanong ni Lolo Marco. Opo, Lolo. Nakatulog na po si Ruben sa kwarto. Pwede na po natin simulan ng seremonya. Alam niyang may orasyon ng pagkaing ibinigay kay Ruben, kaya hindi niya hinayaang makain ito ng kaibigan. Ang plano ng magkaibigan, kapag natanggap na ang mutya ng aswang, siguradong mag-iingay ang lahat ng mga nilalang. Ito ang hudyat ni Ruben para tumakas sa lugar. Hindi alam ng lolo ni Ignacio ang lihim na daanan sa likod ng tahanan, kaya ito ang pinakaligtas na paraan upang maisalba ang buhay ng nag-iisang kaibigan. Sa ilalim ng tirik na buwan, may niluwa ang lolo ni Ignacio, isang uri ng itim na bato. Nang masubo ito ni Ignacio, nag-umpisa nang maghiyawan ang mga aswang. Kasabay nun ang mabilis na pagtakbo ni Ruben sa likod ng tahanan. Kagaya ng utos ng kaibigan, hindi siya lumingon sa likuran at mabilis nang tumakbo. Sa oras na magawa niyang makalabas ng gubat, malapit na ito sa paaralan kung saan marami ng tao at tanod na nag-iikot. Tanaw na ni Ruben ang labasan ng gubat. Tama si Ignacio. Malapit na siyang makatakas. Matapos ang nakakabinging hiyawan, mabilis na nagpulasan ang mga aswang para sundan siya. Nakakakilabot ang mga angil, subalit hindi na tumigil si Ruben. Malapit na sana at ilang metro na lang sa labasan, biglang may humawak sa kanya, ibinalibag pabalik sa kakawyan. Nagpagulong-gulong si Ruben. Napunta sa matinik na parte ng gubat. Halos mawalan siya ng malay sa pagkakasakal sa kanya. Ramdam niya ang hapdi sa katawan sa mga tinik na bumaon. Hindi niya maaaring sayangin ang sakripisyo ng kaibigan. Kailangan niyang makatakas sa mga nilalang. Inilabas niya ang dalang asin. Kahit mahapdi sa sugat, ibinuhos niya sa katawan. Ang lakas ng loob mong tumakas. Ikaw sanang magiging pagkain ng kaibigan mo. Hindi ba't matalik kayong kaibigan? Sumuko ka na. Para yun sa ikabubuti ng kaibigan mo. Wika ni Lolo Marco. Hindi ba gagawa sa akin yun ng matalik kong kaibigan? Subukan mong lumapit. Malalaman mong hinahanap mo. Tugon ni Ruben habang isinasaboy ang mga asin.
Malapit na sa kanya ang ibang aswang. Nang sandaling mapatingin sa ibang direksyon, sa isang iglap, naroon na ang matanda sa harapan. Kahit naiilang sa mga pangontra, tiniis ito ni Lolo Marco. Hindi ito pinansin ng matanda. Ngunit hindi din tuluyang mahawakan ng binata. Akmang ibabaon na sana ni Lolo Marco ang kuko sa katawan ng binata. Isang nilalang ang sumugod sa kanya, kaya nabitawan si Ruben. Naroon si Ignacio, pilit na nilalabanan ang pagkauhaw sa dugo ng tao. Sinigawan niya si Ruben. Tumakas na sa lugar. Papatakbo na sana si Ruben. Sinakal ni Lolo Marco si Ignacio. Mas gusto mo pang iligtas ang taong yan kaysa pagyamanin at palakasin ang ating angkan. Kung ganon, hindi pwedeng mangyari yan hanggat nabubuhay ako, Apo. Hindi na makahinga si Ignacio hanggang sa muling uminit ang kwintas ni Ruben. Hindi malaman ni Ruben ang gagawin. Hinubad niya ang kwintas at sinugod ang lolo ni Marco. Sinuot niya ang kwintas sa leeg nito. Nakapagtataka na bigla na lang nanghina ang matanda. Nabitawan nito si Ignacio at bumalik sa itsura ng pagiging matanda. Tila may pasan na napakabigat. Nasubsob ito sa lupa. Sige na, Ruben. Tumakas ka na. Bilisan mo. Huwag ka nang babalik pa sa gubat. Huwag mo na din akong hanapin. Wika ni Ignacio. Tumakas na si Ruben. Matapos nun, nakita niya ang mga tao doon sa lugar. Sumisigaw siya na hinahabol siya ng aswang. Nakita naman ng mga tanod ang mga galos at kalmot na gawa ng nilalang. Ngunit wala nang naglakas ng loob na bumalik pa sa gubat. Sa halip sinamahan lang nila si Ruben pauwi ng tahanan. Pinaalam sa mga residente ang kaganapan sa loob ng kakahuyan. Delikado ang gubat ngayong gabi. Kung totoo ang sinabi ni Ruben, lampas sa 10 aswang ang nasa loob ng kakahuyan. Manatili na lang muna tayong lahat sa sari-sariling tahanan. Isarado lahat ng pintuan, pati na din ang bintana. Wika ng kapitan. Nang sumapit ang liwanag, wala namang mga aswang. Sinubukan nilang suyurin ang kagubatan. Ngunit kahit si Ruben, hindi na matunton pa ang bahay ni Ignacio. Misteryo na lang itong naglaho o kaya naman tinago sa mga mata ng tao. Nang puntahan naman nila ang lugar kung saan niya iniwan ang matandang aswang, nakita nila doon ang kwintas, subalit wala na ang matanda. Hindi nila maintindihan kung paanong naglaho ang maraming aswang. Simula noon, hindi na muli pang nakita ni Ruben ang kaibigan. Matapos din ang insidente, hindi malaman ni Ruben kung saan napunta ang kwintas. Batay sa pagkakaalala niya, may kumuhang tanod. Kaso nga lang hindi niya matandaan kung sino. Nanatiling malaking katanungan sa kanyang puso't isipan. Nang minsang magkaroon ng kaibigang aswang at kung ano nga ba ang nangyari sa medalyon ng manunugis. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Talia. Taong 1980, probinsya ng Leyte. Matangkad, may makinis at maputing balat, mapupulang labi at may mapupungay na mga mata. Ito ang mga salitang madalas na marinig sa tuwing inilalarawan ang itsura ng dalagang si Talia. Ngunit sa likod ng kagandahan niya, ni minsan hindi pa ito nagkaroon ng nobyo o kahit maniligaw. Sa kanilang maliit na barangay, madalas iniiwasan ng mga tao ang tahanan ni Talia
Ang lola ng dalaga ay usap-usapan sa lugar na isang hukluban. Simula pagkabata, madalas na itong naririnig ni Talia sa mga tao. Maging ang dati niyang mga kalaro, iniiwasan siya. Natatakot ang mga ito na bigla nalang magalit ang lola at magpataw ng sakit. At kahit anong pangungutya ang marinig, hindi nagtatanim ng sama ng loob ang dalaga. Ayon sa kanya, kahit kailan hindi niya ipagpapalit ang pagmamahal sa lola. Si Lola Maria ay mapagmahal sa apo. Sa katunayan, ito na ang nagpalaki kay Talia dahil maaga siyang iniwan ng mga magulang. Si Lola Maria na rin ang tinuring niyang matalik na kaibigan dahil ito lamang ang nakakaintindi sa dalaga. Halos lahat ng pagsubok na pinagdadaanan niya alam ng matanda. Itinuring niya ito bilang totoong anak. Kaya naman, solido talaga ang pagsasama ng dalawa. Mas pinipili na lamang ni Talia na manahimik sa tahanan kesa makinig sa mga usapan ng mga tao. Ayon sa kanya, natural sa mga tao na may masabi maging masama ka man o mabuti sa kanila. Hindi ito mawawalan ng komento kahit kanino. Samantala tuwing nag-iisa, kahit papano napapaisip siya kung saan nanggagaling ang haka-haka patungkol sa lola. Isang araw bandang 4:00 ng hapon, habang nagpapakain ng mga alagang manok si Lola Maria, lumapit ang dalaga at natanong ang matanda kung saan nanggagaling ang hinala ng mga tao. Kaagad namang napatingin si Lola Maria kay Talia. Niyaya niya itong umupo sa bakuran. Dahan-dahan namang nilahad ng matanda ang mga pangyayari. Ayon dito, nasa dugo na ng kanilang mga ninuno ang pagiging hukluban. Dahil sa napakahigpit ng ama ng nabubuhay pa ito, hindi siya makatanggi sa pamanang bigay ng ama. Ayon sa kanya, maaaring tanggihan ang katangian ngunit naging sapilitan ito sa kanya. Dagdag pa ng matanda, tuwing nakakaramdam ng galit hindi niya maiwasang makapagpataw ng sakit. Inamin din ni Lola Maria na marami na siyang napatawan nito, kaya gano'n na lang ang galit ng mga tao sa kanya. Ngunit nang mamatay ang ama, nagpasya ang ina nito na ipaputol na ang lahi. Ibinalik niya sa kalikasan ang kakayanan. Hindi na nilahad ng matanda ang buong pangyayari. Ngunit wala na ang lahing iyon. Ngunit dahil sa mga naganap, mahirap nang paniwalain ang tao na kagaya nila. Isa na lang siyang normal na tao. Hinayaan na lang ng matanda ang lahat na maniwala sa nais nila. Basta ang importante, hindi na muli siyang makapanakit. Dahil sa mga narinig, nakaramdam ng awa ang dalaga kay Lola Maria. Dito lang niya naintindihan kung bakit nanatili itong tahimik sa gitna ng mga usapan. Sa isip ng dalaga, tama ang pasya niya na huwag makinig sa mga taong hindi kilala ang lola. Samantala bago pa man muling pumasok ng tahanan ng dalawa, nagpaalam si Lola Maria na kinabukasan luluwas muna siya ng probinsya. Pupunta ito sa dating tahanan ng mga magulang. Sumang-ayon naman ang dalaga. Nangakong siya na muna ang bahala sa mga maiiwang manok nito. Kaya naman ng sumunod na araw, maagang nagising ang dalawa. Sa mga oras na yun lang nagkakaroon ng masasakyan papalabas ng probinsya. Bukod sa mga manok, ibinilin din ng matanda na isarado ang pinto at mga bintana tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Matapos makaalis ng matanda, nakaramdam ng kalungkutan si Talia. Inabala na lang niya ang sarili sa paglilinis ng buong tahanan, kaya hindi na niya napansin ang paglipas ng oras. Magluluto na sana na makakain si Talia. Ngunit bigla namang may sumigaw mula sa labas ng tahanan. Lumapit naman si Talia sa bintana
Ibinahagi ng kapitbahay na ilang gabi nang nanggagambala ang espiritong kung tawagin ay nangangatok. Napakunot naman ang noo ng dalaga. Ito pa lamang ang unang beses na narinig ang salitang iyon. Wala din namang nanggagambala sa tahanan, kaya hindi ito pinansin ng dalaga. Samantala, maliban sa pag-abiso ng kapitbahay na isarado ang pinto tuwing gabi, wala naman itong iba pang nabanggit. Kaya sa buong maghapon, hindi na inintindi pa ng dalaga ang sinabi ng tao. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nagpabaga naman ang bunot ng niyog si Talia dahil bigla ang naglabasan ang napakaraming lamok. Habang ginagawa ni Talia ang pagpapausok, nakaupo lang siya sa tabi at may kung anong pumasok sa isipan. Bandang 8:00 na ito nakapasok ng tahanan, kaagad namang isinara ni Talia ang pintuan. Nang pupunta na sana sa kusina, biglang may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Talia ngunit wala namang nakita. Napakamot na lang ang dalaga. Matapos yun kumain na ito at dahil sa sobrang pagod, maaga siyang nakatulog. Nang sumunod na araw, imbes na bumangon para magpakain ng mga manok, hindi na niya ito nagawa dahil sa sobrang sama ng pakiramdam. Buong maghapong nakahiga lang si Talia. Bago pa man sumapit ang 6:00 ng gabi, nakauwi na si Lola Maria kaya laking pasasalamat ni Talia. Kaagad siyang pinainom nito ng halamang gamot kaya kahit papano, nakaramdam na ng ginhawa ang dalaga. Tinanong naman ng lola kung may pinagbuksan ba siyang kumatok noong nakaraang gabi. Tumugon naman si Talia ng opo, ngunit walang nakitang tao. Napailing ang matanda at sinabing espiritu ng nangangatok ang napagbuksan niya. Sa oras na nakapasok ito ng tahanan, magdadala yun ng malas. Kaya naman inilabas ni Lola Maria ang napakahabang espada. Gamit iyon, dahan-dahan siyang gumawa ng maliit na hiwa sa dalawang hinlalaki ng dalaga. Ayon pa sa matanda, ito ay mabisang paraan para itaboy ang anumang malas na nasa katawan ni Talia. Matapos yon, itinarak ng matanda ang espada sa bawat bintana at pinto para makalabas ang mga malas at mapigilang bumalik ang mga nangangatok. Matapos makapaghapunan, sabay nang nagpahinga ang dalawa. Nang sumunod na araw, nagising na lang si Talia sa ingay ng mga kapitbahay. Magmula sa kwarto narinig nito ang pinag-uusapan nila. Wala siyang ibang narinig na paksa kundi ang patungkol sa mga nangangatok. Hindi na nagtagal pa ang dalaga sa kwarto at pumunta na sa manukan. Dito niya natagpuan ng lola. Kaagad inilahad ni Talia ang mga narinig. Walang problema kung hihingi sila ng tulong sa akin. Kahit anong oras, handa akong tulungan sila para makontra ang mga nangangatok. Pero kailangan magtiwala sila sa akin dahil hindi yon gagana sa oras na hindi nila ako paniwalaan. Huwag kang mag-alala, Talia. Tutulungan ko sila kung gugustuhin nila. Wika ni Lola Maria. Dahil sa narinig, natuwa naman ang dalaga. Nang mismong umagang yun lumabas ito ng tahanan. Hinahanap ang kapitbahay na pumunta noong nakaraang araw. Aalokin niya ito ng tulong. Nang makita ni Talia ang tao, hindi na nag-atubili si Talia na ilahad ang pakay. Naging maayos naman ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa pumayag na ang kapitbahay. Nagmamadaling bumalik si Talia at nang sabihin ito kay Lola Maria, hindi naman nagdalawang isip pa ang matanda. Iniutos na lang nito sa apo na kunin ang espada sa kwarto. Doon lang lubos na nasilayan ni Talia ang detalye ng gamit. Itinapat niya ito sa araw at nakita ang mga nakaukit na maliliit na nakasulat. Ayon sa kanya, para itong mga letra sa ibang lengguwahe.
Sa bandang hawakan naman may nakaukit na sungay ng kalabaw. Hindi niya pa tapos matignan ang lahat ng detalye, tinawag na siya ng matanda. Habang papunta sa tahanan ng kapitbahay, marami ang nakatitig kay Lola Maria dahil sa tagal ng panahon. Yun lamang ang unang beses na lumabas ito at nakikapit bahay. Samantala magalang naman tinanggap ng pamilya si Lola Maria. Inuutos ng matanda na isarado ang lahat ng mga pinto't bintana. Itinarak niya ang dalang espada at kada paghugot. Siniselyuhan niya ito ng pabulong na mga dasal. Matapos maisagawa, hindi na nagtagal pa ang matanda at nagyaya ng umuwi. Inalok pa ito ng magmerienda man lang. Ngunit ayon sa matanda, tatanggapin niya kahit simpleng pasasalamat lang. Dahil dito nakaramdam ng saya ang dalaga. Sa loob ng mahabang panahon meron nang tumanggap sa matanda bukod sa kanya. Magmula ng araw na yon, naging usap-usapan sa lugar ang ginawa ng napapabalitang hukluban. Sa pagdaan pa ng mga araw, mismong ang may-ari ng tahanang natulungan ang nagsabi, epektibo ang ginawa ng matanda. Sa pagselyo nito sa mga pinto at bintana, ni minsan wala na silang narinig na kumatok tuwing 10 oras ng gabi. Maging ang isa nitong anak na nagkaroon ng sakit, himala na kusa na lang itong gumaling. Dahil sa sitwasyon, unti-unti nang pumupunta ang mga tao sa tahanan ni Talia para humingi ng tulong. Kagaya naman ng naunang binitawang salita ng matanda, kailanman hindi ito tumanggi sa kahit sino. Dahil sa dami ng natulungan ng matanda, hindi tulad dati na sila lang ang magkausap. Ngayon madalas nang may mga tao sa bakuran nila Talia. Kahit papano may tiwala na ang mga tao sa matanda dahil matagal na panahon na ang nakalipas, magmula nang huling may makaengkwentro sa hukluban. Ang usapan patungkol sa pagiging hukluban ni Lola Maria. Natakpan ng mga usapin patungkol sa kabutihang loob nito at sa gamit na espada. Ngunit sa kabila ng mga tao naniniwala sa kabutihan, madalas nananaig pa rin ang kasamaan. Isang araw, nagising si Talia dahil walang patid sa paghahalungkat ang lola. Ayon dito, hindi niya mahanap ang espada. Kaagad namang tinignan ni Talia ang baul kung nasa nito palaging inilalagay. Kagaya ng sinabi ni Lola Maria, wala na ito doon. Noong araw na yon wala nang ibang ginawa ang dalaga kundi maghanap sa buong tahanan. Ngunit hindi na muli pa itong nakita. Lumipas pa ang 3 araw. Hindi pa rin sumuko ang dalawa sa paghahanap. Sa katunayan, natanong na nila ang mga kapitbahay ngunit wala namang nakakita. Hanggang may isa sa mga ito ang lumapit sa matanda at sinabing kilala niya kung sino ang kumuha ng espada. Kaagad nilang pinuntahan ang tahanan nito. Hindi naman nabigo si Lola Maria. Dahil sa harapan mismo ng tahanan kung saan may mga puno ng saging, isa sa mga ito ang pinagtarakan ng espada. Ganun na lamang ang panlalaki ng mata ng matanda. Dahil para sa kanya kawalan ito ng respeto sa gamit. Magmula sa bakuran ng tao, tinawag ng matanda ang lahat at hindi nagtagal. Naglabasan na rin ang mga tao. Sa pagkakita ng matanda sa lalaki, kagad itong namukaan dahil isa ito sa napatawan niya ng parusa dati. Ayon sa kanya, ang lalaking yun ay minsan nang nagkaroon ng atraso sa kanya. Ito ang sumunog sa dati niyang tirahan. Naalala mo ba ako, Kluban? Ako yung dati mong biktima. Hinahanap mo ba yung panlinlang mo sa mga tao? Hindi mo na uli mabibilog ang ulo ng mga kapitbahay mo. Kailanman, walang pagkakataong magbago ang sino mang may dugong sa demonyo. Dahil sa narinig, nagpintig ang tenga ni Lola Maria. Hindi na ito nagpaalam at pumasok sa bakod.
Nilapitan niya ang lalaki at nagbigay ng matatalim na titig. Walang humpay pa rin sa kakatawa ang lalaki hanggang sa may binitawang salita ang matanda at napahawak sa dibdib ang lalaki. Diretsyong hinugot ni Lola Maria ang espadang nakabaon sa puno ng saging. Nang tuluyang matanggal ang metal sa katawan ng puno, bigla naman itong nalanta na tila namatay dahil sa sobrang init. Samantala ang lalaking nagtangka na nakawin ito, tuluyan ng nanghina habang hawak ang dibdib. Hindi na nagsayang pa ng oras si Lola Maria at kaagad itong nagyayang umuwi. Bago pa man makarating sa tahanan, nagpasalamat ito sa isang kapitbahay na tumulong. Pagkapasok, kaagad na kinuha ng matanda ang langis na kulay lumot na matagal nang nasa garapan nito. Dahan-dahan itong binuhos sa espada na tila hinuhugasan. Napatakip naman ang ilong si Talia dahil sa biglaang umalingasaw ang napakabahong amoy. Para itong kakaning baboy na matagal nang hindi nagagalaw. Hindi na rin muna nito pinakialaman ang matanda. Bagkus lumabas na lang muna ng tahanan. Bandang 5:00 na mga panahong yon, hindi pa rin pumapasok ng tahanan si Talia. Nagpausok na lang ito ng bunot ng niyog. Ramdam pa din sa buong tahanan ang galit ni Lola Maria. Kahit papano, may mga kapitbahay na lumapit sa dalaga para makibalita sa nangyari. Ngunit nanatiling tahimik si Talia bilang respeto sa matanda. Kaagad din naman itong nagpaalam sa mga kausap. Umuwi na ito ng tahanan. Nagluto na lamang ng hapunan para yayain ng lola. Nang matapos sa ginagawa, lumapit si Lola Maria kay Talia habang abala sa niluluto. Alam mo Apo, may mga pagkakataon talagang mas mainam na lang na maging kaibigan ang mga hayop kaysa sa mga tao. Ganito ata talaga ang mundo. Apo, may mga tao na kahit anong kabutihan ang ipakita mo, maghahanap at maghahanap pa rin ng ikasisira mo. Aaminin ko sa'yo, ng mga oras na nakahawak sa dibdib ang lalaking yon, biglang nabuhay ang dugo ko sa pagiging hukluban. Hanggang ngayon, nagagalit ako sa sarili ko dahil hindi ko naman gusto yon. Mabuti na lang, nabalik ang kapangyarihan ng espada ko. Bukas, pupuntahan ko ulit ang lalaking yon para mabawi ang sakit na naipataw ko. Wika ng matanda. Wala namang ibang nagawa si Talia kundi ang sumang-ayon. Ayon sa kanya, sasamahan na lang niya si Lola Maria sa muling pagbalik. Matapos makapaghapunan ng dalawa, diretso na silang nagpahinga dahil kailangan maaga pa lamang. Magamot na ang lalaking yon. Kaya nang sumunod na araw, sa unang pagkakataon nakita ni Talia kung gaano kabagsik ang nagagawang parusa ng lola. Kahit madaling araw pa lang, naabutan nila ang lalaki na nasa labas ng tahanan. Walang humpay sa pagpapaikot-ikot at tila mabangis na hayop kung umasta. Dahil doon hindi na nakalapit si Talia. Isa pa sa napansin ng dalaga, tila nabutas na ang dibdib ng lalaki kakakamot. Hindi man lubos na makapaniwala ngunit sigurado siya, malinaw ang kanyang nakikita. Habang si Lola Maria naman, gamit ang espada tinapat ito sa katawan ng lalaki. Bigla itong natigil sa ginagawa sa mismong sugat ng dibdib. Dahan-dahang binaon ng matanda ang dalang espada. Halos mapapikit naman ang dalaga sa pag-aakalang babawian na ito ng buhay. Ngunit sa muling paghugot ni Lola Maria, bigla na lang nawala ang nasabing sugat sa dibdib ng lalaki. Maging ang pag-iisip nito ay nakabalik na rin katulad sa dati. Ngunit hindi na nito makilala ang dalawa. Naupo lamang ito sa tabi habang ang maglola naman hindi na nagtagal pa sa lugar. Magmula ng araw na yon, nang manggamot si Lola Maria, hindi na muli pa itong lumabas ng tahanan.
Ayon sa kanya, iiwas na lamang siya sa mga tao para hindi na muli pang makaramdam ng galit. Hindi naman tumutol si Talia. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, unti-unti nang nanghina ang katawan ni Lola Maria. Ngunit umabot pa ito ng 100. Matapos yon, tuluyan na itong sumakabilang buhay. Noong mamaalam si Lola Maria, lahat ng gamit ay tinago ni Talia. Magpasa hanggang ngayon, itinatago pa rin ni Talia ang espada ni Lola Maria. Maging ang asawa nito, hindi makapaniwala tuwing na ikukwento ang kasaysayan sa likod ng espada ng hukluban. Kwentong Bayan.